Parang mas bet ko na nga ngayon na sa hapon na lang maglinis para nga isang linis na lang at hindi mayat mayay linis. Hapon na nga kaya naisipan ko na maglinis dahil ang kalat-kalat nga dito sa bahay pati na nga din dito sa kusina. Nakapagluto na din naman ako ng para sa hapunan namin kaya maglilinis na lang ako ng bahay. Tapos eto mga hugasin dito sa lababo, pinagkainan nga namin to ng tanghalian at ngayon ko nga lang hapon na hugasan, hindi ko na nga inutos sa kapatid ko at saka sa anak ko. Basta hindi nga nagliligalig ang aking batang maliit, ako na ang kumikilos dito sa bahay at hindi ko kasi ugali yung mayat may utos-utos na lang ng utos. Nag-uutos lang naman ako kapag kailangan talaga. At saka nakakaya ko naman ang mga gawaing bahay kahit na kami lang tatlo ang naiiwan dito ng toddler ko at saka ng batang maliit ko, lalo na kapag may pasok ang panganay ko. Basta tulog ang aking batang maliit at hindi siya umiiyak, kumikilos talaga ako dito sa bahay. At saka alam niyo yung feeling na ang sarap-sarap kumilos kapag ikaw lang ang tao sa bahay tapos bata lang dahil nakakakilos ka pa ng mas maayos. Kaya kapag nakikitira tayo sa mga in-laws natin tapos may mga kasama tayo na in-laws natin, akala nila tamad tayo dahil kapag nandyan sila hindi talaga tayo minsan kumikilos. Sino yung katulad ko dyan na kapag nandyan yung mga in-laws hindi talaga kumikilos? Alam niyo yung pakiramdam na parang hindi kayo makakilos ng ayos tapos parang naiilang kayo or nahihiya kayo. Pero kapag wala naman sila, ayun, kilos ka ng kilos, linis ka ng linis, tapos pagdating nila, makalat na ulit. Ito nga't nahugasan ko na nga ang mga pinggan, tapos matagal-tagal ko na nga ding hindi nalilinisan itong lagayan ko ng pinggan, kaya hinugasan ko na nga din. Pagkatapos ko ngang hugasan ng mga pinggan at malinisan ko ang lagayan ng mga pinggan, eto namang ref namin ang nilinisan ko. Siguro ibebenta ko na lang tong ref namin, wala din naman kaming mailagay na laman. Kung nung dati wala pa kaming ref, namumroblema ako kung kanino ko ba ipapahabilin yung natirang pagkain namin, yung kailangang i-ref. Ngayon naman, namumroblema ako kung anong ilalagay ko sa ref namin dahil wala nga kaming mailagay. Wala eh, bahite eh. Pagkatapos ko ngang linisan ng ref namin, ay nilinisan ko na nga din ang gas stove namin. Pati nga itong mga condiments bottle ko, hinugasan ko na nga din yung labas lang dahil meron pang ang laman yung tatlo dyan. Yung isa naman wala nang laman, kaya nilinisan ko na nga pati yung loob. Hindi pa nga din ako nakakapag-general cleaning dito sa kusina. Alam niyo naman, yung oras ko talagang limitado lang. Kailangan talaga mabilis ang kilos ko dito sa bahay. Dahil may kailangan nga akong unahin at walang iba kundi ang aking batang maliit. Minsan nga sa kagustuhan kong matapos sa mga gawain ko kahit na umiiyak na ang batang maliit, eh, sabi ko sa ate niya, ibantayan nga muna. Dahil gusto ko talaga kapag kumilos ako dito sa bahay at kapag may ginawa ako, gusto ko talaga matapos ko at hindi yung putol-putol. Dahil sa totoo lang, kapag patigil-tigil ako, mas lalo akong tinatamad. Kaya lang, no choice ako. Kailangan ko talagang itigil muna ang ginagawa ko dahil kailangan ko ngang unahin ang aking batang maliit. At eto nga, habang naglilinis ako, hindi naman umiiyak tong batang maliit, pinapabantayan ko nga muna dito kay ate. Ang sarap kasi sa pakiramdam kapag malinis ang bahay dahil alam mo na komportableng makakakilos ang pamilya mo. Hindi man palaging malinis pero at least nakakapaglinis ka.